Gago na. Ayos ba? Sige. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Live na tayo sa Facebook. Sana gumagana yung mic natin this time. Okay, go. Tanong po ito ni X-Jazz. Boss, hello po, good evening. Isa po akong PWD at may 3 anak. Kaso po ang asawa ko ay adik sa sabong. Pati bahay namin ay isinanla niya. Gusto ko po sana siyang hiwalayan kaso wala na po magsusustento sa mga anak kagaya na po PWD ako. Ano pong dapat kong gawin? Wala kang choice, pagtyagaan mo. Wala kang choice, pagtyagaan mo. Ano gagawin mo? Papalitan mo. Hihiwalayan mo. O edi sino ngayon na nagpakain sa'yo? PWD ka nga. Diba? Wala kang choice, titiisin mo talaga yan. Ang sabi ni Pablo sa Biblia, tunay nga na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo magkaroon ng usapin. Bakit hindi bagkus tiisin ninyo ang kaliguan? Bakit hindi bagkus tiisin ninyo? Wala kang choice, titiisin mo na lang. Pagdasal mo na lang sa Diyos na sana magbago yung tao. Wala kayong choice eh. Mukhang it sounds to me like good provider yung lalaki kahit pa sabihin mong adik sa sabong. Siya kumikita ng pera, sinanla ang bahay nyo. Oo, pero siya nagpapakain sa inyong lahat. Wala kang choice, tiisin mo. Wala siguro pag-uulang mo, pumili ka ng ganyang klase ng lalaki. Pag-uulang mo yun. Yun ang sagot ko ron. Wala ka talagang choice, stuck ka talaga sa ganyang sitwasyon. Ngayon, okay, may mga anak kayo. Ngayon, yun, dun sa ganung pagkakataon, PWD ka, pwede kayo magpatulong sa anak nyo. Pero pag masyado pang maliliit yung mga anak ninyo, importante na unahin nyo muna makaalaga yung mga bata bago nyo hinga ng kahit ano. Yun ang sagot ko ron. Wala ka talaga, i-pick ka talaga sa ganung sitwasyon eh. So titiisin mo yan, hoping one day yung mga anak mo makapagtrabaho, tsaka ngayon makakahingi ng tulong. Yan valid na paghingi ng tulong sa mga anak. Yan ang valid na paghingi ng tulong sa mga anak. Hindi yung tangina, ang lakas-lakas ng katawan mo, 40 anyos ka pa lang, 50 anyos ka pa lang. Ayaw mo magtrabaho, tinatamad ka, hinaharabas mo yung anak mo para sa pangkain. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Sinilo. Anong masasabi mo doon pag yung tinuruan mo mas magaling na sa'yo? Oh, puta, clap-clap yun. Yun nga ang inaasahan ko eh. There should come a time na yung mga nakikinig sa akin dapat maging mas magaling kaysa sa akin. Kasi isang malaking karangalan yun sa isang magulang kapag yung anak niya mas malayo ang narating kaysa sa kanya. You will be living vicariously through your sons and daughters. Diba? Isang malaking karangalan yun sa magulang kapag yung anak mo mas malayo ang narating kaysa sa iyo. Importante na ganun sana ang mindset ng mga magulang. Kaso may mga magulang, hinaharabas nila yung pera ng mga anak nila na hindi na makaalagwa yung mga anak nila ng mas malayo kaysa sa kanila kasi hinahatak nila pababa yung mga anak nila. So sa akin, panalo yung ganun. Yun dapat ang target ng mga magulang. In 1 to 2 generation, dapat mayayaman na kayo, matatalino na yung mga lahi ninyo. Hindi yung tangina, bobo ka, bobo rin yung anak mo, bobo rin yung apo mo. Mahirap ka, mahirap din yung anak mo, mahirap din yung apo mo. Tanginang yan. Diba? Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Twin Pack. Kuya, may greatest love po ba? Ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa liputan ni Miles. Diba? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Para sa isang magulang na ibigay mo yung anak mo, yun ang palagay ko greatest love. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Bern Cabalho. Good evening, boss. Is it still considered cheating if yung partner mo is still allowing compliments from guys acknowledging their papansin? Accepting lang naman eh. Diba? Ang ganda mo ngayon. Salamat. Ano mali ron? Nagkakamali lang naman kapag ina-acknowledge. Magkaiba yung ina-acknowledge sa ina-accept. Pag ina-acknowledge na tapos nagkakaroon na ng conversation, yun ang mali. Pero ina-accept lang, I don't think there's anything wrong with that. Kasi di mo, parang katulad sa akin, social media influencer ako eh. I get compliments from everywhere. From all walks of life. May mga babae, may mga lalaki, may mga bakla, may mga tomboy na nagko-compliment sa akin. Ano naman ang sama no ko i-accept ko yung compliments nila? Diba? Yun ang sagot ko rin. Next question. Tanong naman po ito ni Maki Castro. Boss, bakit ba kailangan yumaman? Hindi kailangan yumaman. Pero kung gusto mo, hindi rin naman masama. Nakadepende kung paano mo ginagawa yung yaman. Importante na meron kang para sa sarili mo, meron kang para sa anak mo, meron kang para sa asawa mo, meron kang para sa magulang mo, meron kang para sa Diyos, at meron kang para sa lipunan. Malaking bagay yun kapag may ambag ka sa lipunan. Hindi puro sarili mo lang. Hindi puro sarili mo lang. Ulitin ko, hindi puro sarili mo lang.
May mga tao makasarili, okay na ika kami sa ganito. Tangina yung anak mo, hindi nakakapag-aral na maayos eh. Hirap na hirap. Pagkain ninyo, pare-parehas, hirap pa kayo. Okay ka na sa ganun, maligaya ka na sa ganyan. Alam mo, Pilipinas, matuto kayong mangarap. Pag malayo yung pangarap mo, malalayo ka sa addiction. Pag malayo yung pangarap mo, malalayo ka sa mga masasamang bagay. Pag malayo yung pangarap mo, mas importante yung pangarap mo kaysa puro sarili lang ang inaatupag mo, anak lang ang inaatupag mo, maghapon, magdamag. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong naman po ito ni Lucas. Idol, ano ang pinaka-meaning sa'yo ng satisfied or satisfaction? Pa-shoutout na din po from Pastor. Shoutout sa'yo, Lucas. Okay. Nabasa na yung tanong. Hindi yun na rin shoutout. Ayusin mo yung ganito mo rin. Satisfaction para sa akin, yung lahat ng meron ako masaya ako. Tapos, lahat ng hindi ko gusto, nagbabayad ako ng tao para resolvahin yung mga bagay nila. Tungkol sa buhay in general. Tapos, meron akong achievements. Tapos, eksakto kung ano talaga yung achievements na gusto ko. Satisfaction yun. Hindi ka dissatisfied. Kasi yung nakabaligtad na, dissatisfied ka. Yung expectation ko, nasusunod. Kung hindi man nasusunod, at least at the very minimal, malapit dun sa gusto kong expectation. Meron kang room for error kung tawagin. Tapos, yung mismong gusto kong marating sa buhay, nararating ko. Yun, satisfied. Satisfaction. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong naman ni Boss Pogi ako. Tanong niya po, Pinaghihiwalay ko kasi sa isip ko yung konsepto ng satisfaction at saka contentment. Pinaghihiwalay ko sa isip ko. Kasi thin line eh, sobra. ano ba yung boundary mo? Ito, satisfied ka. Ito ko, ano. Yung satisfaction kasi sa lahat ng bagay na current or past. Okay. Palagay ko, hula ko. Yung contentment, kahit future sa cloud ng contentment. Mm. Kasi paano ka masasatisfy sa bagay na wala pa sa'yo? Tama? Make sense? Yun ang sagot ko. Pinaghihiwalay ko yung boundary nun sa isip ko eh. Na hindi dapat magtunog contentment yung tunog ng satisfaction. Pinaghihiwalay ko siya sa isip ko eh. Kasi baka mamaya may magtanong sa akin ng pinagkaiba ng dalawa na yun. Kasi it sounds the same eh. Parang parehas ang tunog eh. Diba? Pero ang satisfaction, manggagaling lang doon sa mga bagay na meron ka na o nangyari na in the past. Versus yung mga mangyayari pa lang. Mahirap mat-satisfy sa bagay na hindi pa nangyayari. Yun naman ngayon, pinagkaiba ng contentment. Kasi kahit sa pangarap ko, contento ako. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong po ni Lawrence, Boss, naniniwala ka ba na money can't buy happiness? Can't? Yes, can. Oo. Kasi money can buy happiness indirectly. Pero, eto 1,000,000, pabili nga akong kaligayahan. Wala namang ganun eh. Indirectly, pwede. Indirectly, pwede. Pero nga isang study na ginawa tungkol dyan eh, if money can buy happiness, and as a conclusion, scientists have found out na hindi pala nabibili talaga ng kaligayahan ng pera. Ang magagawa ng pera is yung kung ano man yung mga magagawa nun sa paligid mo, tapos yung nagagawa nung pera, doon ka magiging masaya. Pero directly, bibilin mo kaligayahan? Hindi. Hindi siya nabibili. Kaya ito, sige, next question. Tanong naman po ito ni Boss Pogi ako. Idol, tanong ko lang po, paano po maiiwasan ang mga babaeng lapit ng lapit sa akin? Ikaw yung lumayo. Tama? Okay na, babae lapit ng lapit sa'yo, di ikaw lumayo. Diba? Parang yung mga babae na lapit yung mga lalaki sa kanila. Nakita nyo lumalayo yung mga babae. Nag-chat, hindi nire-replyan. Nire-replyan, thumbs up lang. Diba? Ganun lang kasimple. Layuan ninyo ang anyo ng masama. Yun ang nakasulat sa Biblia. Nakasulat sa Biblia. Subukin niyo lahat ng bagay. Ingatan ninyo mga mabubuti. Layuan ninyo ang anyo ng masama. Yun, layuan. Ikaw yung lumayo. Kahit kasi lapit ka ng lapit. Eh, alam mo nung diba, lumalapit na nga sa'yo. Nakikipagkasundo ka pa sa gitna. Ang inang yan. Sige, next question. Tanong po ni Justin, reaction niyo po sa pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ganito. Reaction. Reaction mo. Wala na, patay na eh.
Gone were the days. Ang tagal na, enjoy ako sa debate nun. Iglesia ni Cristo at saka dating daan. Woo! Ang tagal nun. Parang span of 10 years yata yung pagbanatan ng dalawa na yun. Tagal nun. Alam mo, bata pa ako, nakabangan ko na yun. Hindi na nga nangyari. Pero nag-enjoy ako ng gusto sa mga debate ni Soriano. Halos lahat yata ng debate niya na nasa YouTube napanood ko. As much as napanood ko yung mga debate ng iba't ibang mga religious organization, yung kay Soriano napanood ko rin. Bakit nag-enjoy ako talaga ng gusto. Wala na eh. Nung tumanda siya, wala nang gusto lumaban sa kanya ng debate. Siya na kaya naghahamon, ayaw. Ang mga lumaban na lang sa kanya, mga taga-Brazil, Brasilero. Magaling na rin mag-Brazil si Soriano nun bago siya namatay eh. Magaling na rin lumaban ng debate. Napanood ko yung isang debate niya against isang Brasilero. Umanib yung Brasilero eh. Pastor yun, doon sa Brazil. Manibo. Meron ako nakitang isang ganun debate. Na paraya sila nagba-Brazilian na. Yung ang tawag doon Portuguese. Tapos, yung kalaban ni Soriano, debate sila, diba? Tapos kalagitnaan ng debate, parang panahon na para tumindig yung kabila. Tapos nasabi nung kabila, paano ko makakalaban sa karunungang bigay ng Diyos? Yun yung sabi nung kabila. Pero syempre, who am I to judge? Hindi ko naman alam eh. Hindi ko naman alam kasi marami na naman siyang personal issues eh. Personal issues. Pero, alam mo, overall, magaling na debatisa talaga si Soriano. Much like parang katulad ni Joe Ventilacion ng Iglesia ni Cristo. Magaling na debatista rin. Nag-aaral lang, nangangaral lang tungkol sa Hebrew, tungkol din sa Greek at the same time. In case hindi nyo alam, meron ding mga debatista ang mga religion na, bukod kay Soriano, may mga debatista bawat religion na magagaling din. Magagaling. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Holy Gold Meal. Ay, gano'n naman sasabi mo sa online gambling ngayon dito sa mahal mong Pilipinas? Wala na. Ay, online. No, trouble na. Sana kayo pagbawal na yung mga online gambling. Pero sana. We can only hope and pray. Pero, kakasira yan eh. Yung nga sabi ko eh, ilan pa bang katulad ni Lars Pacheco yung kailangan magkaroon ng statement sa social media na nalulong sila sa social? Baka wala kang malay, baka nga iba dyan, di na nagsalita, sobrang kahiya na ubos yung pera, pinasabog na lang yung ulo nila, binitin yung leg nila sa kisame. Alam mo, wala akong makayang gawin dyan eh. As much as gusto kong gumawa ng hakbang against that, wala akong kayang gawin tungkol dyan. Nakakalungkot nga lang, tingnan mo, katulad, alam mo, greed na lang ng mga tao yun eh. Nakikita nyo yung mga mayaman tao nagpo-promote ng sugal, katulad nila Ibana. Pag nanonood akong Pornhub, si Ibana nandun eh. Nagpo-promote ng sugal. Takinang yan. Nakita nyo ba yung sa Pornhub? Si Ibana nandun, siya yung commercial. Tapos, po-promote ng sugal bago ka magbate. Gago na yan. Wala alaman ko sino yun. Yun yung sagot ko ron. Tanong naman po ito ni Halid11. Magulang mo, di ka sinisustentuhan. Sinusustentuhan, Gil. Hindi sinisistentuhan. Sinusustentuhan. Ayun, basta po yun. Bata hanggang paglaki mo, ngayon ang hihingi na ng tulong. Paano po ba yun? Tulungan mo lang. Kasi alam mo, ang mabuting tao ay nagbibigay. Yun ang sabi. So kung magpapautang ka, dapat yung pautang mo o kung naghihingi man sa'yo, yung bigay mo dapat tanggap ng loob. Maluwag sa dibdib. Kung magkano lang yung kaya mo. Kasi tignan mo, ang Diyos nga kung magkano lang ang kaya eh. Ikalawang Korinto 9:7. Pagbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Panginoon na nagbibigay ng masaya. Diba? Iisipin mo kung ang Diyos nga, diba? Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit. Eh, all the more naman siguro kung yung magulang hindi ka naman sinustentuhan sa mahabang panahon, bigyan mo pa rin. Kasi bigyan mo ang sa'yo yung humihingi. Huwag mong talikdan ang sa'yo yung nangungutang. Lalo na kung yun yung naglabas sa'yo sa mundo. Bigyan mo pa rin. Pero dapat, yung amount na maluwag sa loob mo, kahit manumbat pa sila, hindi na importante. Basta ang bottom line, ito lang yung kaya ko, pagpasensyahan nyo na to. Ganun. At least hindi mo natanggihan. Yan ang sagot ko. Next question. Anong naman ito, anong butter? Umiyak. Tumilaw kang manok. Sige, go. Sorry. Wait lang, naman natutubig. Take two. Syempre, ililigtas na kita. In case hindi nyo po alam, masama po ang pakiramdam namin ngayon. Kasi maulan yung panahon, ako nga naka-hoodie eh. Salamat, may nagbigay sa akin ng hoodie pala. Pakita ko lang sa inyo. Nagbigay sa akin ng hoodie. Ano to? Higantes. Salamat sa nagbigay sa akin ng damit. Salamat.
Hoodie ito. Sakto, kasi kagabi masama yung pakaramdam ko. Medyo mainit yung pakaramdam ko. Tapos nung sakto, binigyan ako ng hoodie. Okay yung pakaramdam ko kahit paano. Medyo nawala yung sama ng pakaramdam ko. Salamat sa nagbigay sa akin ng hoodie. Kaya gamit ko na ngayon. Sige, go. Tanong po ni Butterfly, anong masasabi mo sa LTO May nagbigay pa pala sa akin ng hoodie. Hindi ko pala na-shoutout yung dati. Oo. Yung nagbigay ng Louis Vuitton. Hindi, puti. Ah, puti. Na Louis Louis Vuitton. Hindi ko lang magamit kasi yung trademark ko itim. Pero may nagbigay sa akin ng Louis Vuitton na hoodie. Hindi ko alam kung magkano. Pero maraming salamat doon sa nagbigay sa akin ng Louis Vuitton na hoodie. Sige, next question. Ayan po, ulit tanong po ni Butterfly, anong masasabi mo sa LTO na may multa daw na 20k pag di nakapangalan ng second hand na motor sa bumili? May multa na? 20k. Oo, balita ko ngayon. Pero ewan ko lang kung na-i-enforce yun. Nabalitaan ko yun dati pa. Batas na yan, wala na tayong gagawa dyan. Pero kung na-i-enforce yan o hindi ako sigurado. Kasi lahat ng mga binili kong second hand, in case hindi nyo alam, mahilig kasi ako sa second hand. Hindi ako masyadong mahilig sa brand new kasi paglabas pa lang ng kasa, puta, ano na kagad eh. Ano tawag ito? 20% slash na kagad eh. Eh di bilhin ko na lang kalalabas lang ng kasa, nagkamali lang ng bilhin. Diba? Hindi ako mahilig sa brand new eh. Mahilig talaga ako sa second hand, lalo na akong kotse o motor. Sasakyan in general. Hindi ako mahilig sa brand new. Second hand ako lagi. Practical ako eh. Second hand. So hindi ko pa naman nararanasan na magparehistro. Ang dahilan kasi bumibili ako tapos ibebenta ko ulit. Paglipas lang ng siguro mga 2-3 taon, benta ulit. So ginagawa ko, open deed of sale. Pinaparehistro ko lang ulit dun sa dating may-ari. So di ako makakasagot kung yun ba applicable sa akin kasi imagine mo 2-3 taon na lumilipas bago ko 2-3 taon na nakarehistro dun sa pangalan ng dating may-ari na hindi ko na pinapalipat sa pangalan ko kasi naka-open deed of sale. So ang sagot ko ron, hindi ko masasagot kung implemented ba yan o hindi. Pero malamang kung implemented yan, madadali talaga ako dyan. Kung ganun, edi itutuloy ko na lang yung ginagawa ko. Kasi kung i-enforce ng LTO, maniwala ka, hindi mo na ipaparehistro talaga sa pangalan mo yung motor o yung sasakyan. I-open deed of sale mo na lang para makalusot ka lang sa 20,000 na penalty. Duda akong alam mo, hindi magandang batas yung ginawa nila. Dapat nga i-encourage mo eh. Diba? Na makakakuha ka ng bawas dun sa pagpaparehistro. Kapag narehistro mo siya within 1 year. Tapos, penalty na maliit lang pag hindi mo narehistro pagkatapos ng 1 year. At least may incentive. Iparehistro nila kagad. Hindi yung tangla, tinatakot mo mga tao. Mangyayari, ayaw natuloy ng mga tao magparehistro ng sasakyan under their name. Nangyayari, di na open deed of sale na lang. Yun ang ginagawa ko eh. Yun ang ginagawa ko. Di mo ako mahuhuli ron. Paano mo ako mahuhuli ron? Eh, pag naka-open deed of sale naman yun. Tapos pag checkpoint ako, rehistrado naman. Doon nga lang sa dating may-ari, tapos may hawak akong deed of sale. Paano mo ako mahuhuli ron? Wala akong magagawa. Kahit pa sabihin mo, paso na yung deed of sale, di mo ako mahuhuli ron. Sige, next question. Ang dami nagagalit pag hindi nababasa yung tanong. Ingat ka, salamat. Dahan-dahan kayo sa biyaya. Umano puputok sa loob ha. Sige. Yung mga nagagalit sa di nababasa, sensya na maraming masyadong tanong. TikTok to tsaka FB ha. Halo kasi TikTok at saka FB. Huwag sasama ang loob nyo kapag hindi nababasa yung tanong. Thank you, brother. Yun, may nag-aalaga na sa tubig. Sa boss. Okay. Tanong po ni Mark TVS Dance. Brother, sana mabasa. Ask ko lang, kumakain ka ba ng pork meat? Ngayon hindi na. Ngayon hindi na. Kasi mula nung nagsimula kami nito, in case hindi nyo alam, may mga kumakain kasi ditong Muslim at saka Sabadista. So ngayon, although hindi, just so you know kasi meron ding, nag-e-echo? Bakit nag-e-echo? Hindi dahil yun dyan. Feedback. Teka, patayin natin yung isang mic. Hindi yan dahil dyan. Hindi yan dahil dyan. Patayin muna. Patayin ng dalawa. Dali lang. Tignan muna natin kung ano. Umuinaan. Hindi yan dahil dyan. Pinakikinggan ko lang kung ano. Kung bakit nag-feedback. Dali, feedback daw. Kabit natin ulit. Wala, feedback. Kunyari. Sa inyo ba meron? Sa Facebook? Wala sa iyo yung feedback? Saan yung feedback? Sa TikTok? Facebook ang Facebook ko.
Dali lang ha, dali lang. Naglolo ko yung ano eh. Daw yung mic. Ha? May nag-comment ka sa ayusin yung mic para sa TikTok. Ayan po. Dali lang ha, ayusin muna natin yung mic. Wala lang yung feedback. Okay. Ha? Dito yun, sir. Sa cellphone mo? Dito. Sa'yo? Paano sa'yo lang? Hindi. Hindi. Dito yan. Narinig po kasi yung Oh, dito yan. Dali lang. Ayusin lang natin sa dali yung... Umarap sa akin yung mic. Ayaw ano. Bakit ganun? Ayaw kumabit. Dali lang ha. Kabit ko lang muna sandali itong ano. Mic natin. Yes, mic. Dali lang ha. Okay naman po sa FB. Okay naman pa daw pala sa FB. Okay sa FB. Pero ito problema ko. Bakit ayaw na? Ayaw nang kumabit ngayon. Ay, nakasum sa mukha mo, sir. Oo nga eh. Hello everybody. Naririnig ba ako? Type yes nga ako, naririnig ako. Clean naman daw. Pero may feeling ako kailangan to ilapit natin ng konti. Lapit natin ng konti. Kasi mukhang ano eh, hindi na yata gumagana yung receiver ngayon eh. Ewan ko lang ha. Pero duda akong gumagana pa yung receiver. Hindi ka naman siguro pero hindi ganun ka. Oo, kasi mukhang ano to. clear. Sa ano? Sa... Okay, sige. Go. Hindi ka naman daw po nila. Lapit na lang. Dinig ba? Dinig. Okay. Sige. Play lang daw yung voice of TikTok sabi dito. Ayan. Tanong naman po ito ni Lawrence. Boss, ano po bang may papayo mo sa katulad ko na estudyante na marunong magpaikot ng pera? Ay, di galingan mo pa. Kung marunong ka na, galingan mo pa. Papapractice mo yan habang nag-aaral ka. Yung bakit mo, huwag mo ubusin. Kasi yung karamihan naman ng mga tao, alam mo, hindi naman ganun ka-komplikado magpaikot ng pera eh. Bumili ka ng kahit ano, benta mo na mas mahal ng konti. Eto, ubo ka na ngayon. Pero huwag mong gagastos sa kapritsyo yung pera mo. Kasi oo, magaling ka nga magpaikot ng pera, di ka naman nakakaipon. Ano ngayon ang pakinabang doon? Yun ang sagot ko ron. Sige, next question. Tanong po ni Brigadier 1822, nandiyan pa po ba kayo sa mahabang karang? May ano ba? May echo ba? May echo? Wala naman. Meron akong naririnig na malakas eh. Pero mas marinig yung salita. Hindi kasi Saan nakikinig galing? sila. Di ba ka Hindi yan dahil doon. Masyadong malayo na yan. Masyado na malayo yan. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Feeling ko dito yata. Sige, go. Next question. Dito muna. Facebook, tsagain nyo na lang muna. Sandali yung ano Meron talaga, no? Try Meron nyo pa nga rin? po Try mo i-off, tapos layo ka. Panoorin mo. Dito ang gaya ko. Meron din sa'yo? Nung pinatay niya, nawala yung feedback. Wala na yung echo ng pinatay. Hindi eh. Mukhang sa sa cellphone ko yata. No? Testing mo nga, brother. Testing mo nga, pakinggan nyo. Pakinggan nyo sandali yung live. Pa-open ako ng Facebook. Open kayo Facebook lang. Check nyo lang. Facebook mo. Okay naman? May feedback? Wala. Nawala. Dun lang sa kanya. Bakit ganun kada cellphone? Hindi, saka rin dito po. Meron din? Pinatay ko eh. May feedback? Meron din eh. Ay, meron. Kailangan ko i-restart yung cellphone. Teka, re-relive kami. Magre-relive kami. Kasi sa Facebook. Diferensya sa ano to? Dali lang ha. Diferensya to sa ano. Dali lang ha.